Tanggal na sa pwesto ang mga nagbabantay na tauhan ng Bureau of Corrections at PNP Special Action Force sa AFP Custodial Center kung saan nakapiit ang mga high-profile inmate na tumestigo noon kontra kay Senadora Laila De Lima sa Kongreso. Ito'y matapos madiskubring nakakatanggap umano ang mga preso ng special treatment. Narito ang report. Some of those who testified against me, mga drug convicts, rinestore nila yung mga privileges, including the use of cell phones and other communication gadgets. Pangako daw yun ni SOJ sa kanila when they agreed to testify against me. Ito ang impormasyong gustong isiwalat ni Senadora Laila De Lima sa Commission on Appointments sa Senado na dumidinig sa appointment ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Sabi ng Senadora, mismong ang kalihim daw ang nag-utos na bigyan ng gadgets ang mga presong tumestigo laban sa kanya, kaugnay ng umano'y bilibid drug trade. It's the worst kind of hypocrisy. If SOJ Aguirre denies this, I have no choice but to share my proof. That's completely false. Bucor yan. May sariling pamunuan yan. Ang ibig bang sabihin ni Senator De Lima, lahat ng nangyayari dyan sa Bucor ay dapat alam ng Secretary of Justice. Dagdag pa ng kalihim, hindi niya kinukonsinti ang VIP treatment sa mga preso. Nang malaman ang akusasyon ni De Lima, inutos daw niya agad sa Bureau of Corrections na magsagawa ng investigasyon. Sa Custodial Center sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City, nakapiit ang 8 high-profile inmate na tumestigo sa Kongreso laban kay De Lima. Mismong AFP ang nagsabi, may na-monitor silang pagpasok ng mga hindi otorisadong gamit tulad ng cellphone at iba pang gadget. Kahit nasa loob kasi ng kampo militar ang pasilidad, Bucor ang namamahala rito at SAF ang nagbabantay. Sila nang bahala with regard sa pag-determine sinong ikukulong doon, and then paano ililipat doon, paano ang pagmamanage, paano ang pagpapakain, paano ang pagbabantay. Kahapon nagsadya roon si PNP Chief Ronald De La Rosa para kumprontahin ang SAF kaugnay ng mga di umano'y nakakalusot na kontrabando. Sabi niya wala naman daw. Kung may maipasok man dyan kung ano, that has to be from the DOJ or Bucor. Plano ni De La Rosa na paimbestigahan ang mga bantay na SAF. At ngayong araw, tinanggal na ang mga nagbabantay na personnel ng Bureau of Corrections at PNP Special Action Force sa kulungan. Ang mga taga-Bucor ibinalik sa National Bilibid Prison habang isinasagawa ang investigasyon. Sa pahayag ni Bucor Chief Benjamin De Los Santos, sinabi niyang tinanggal na raw ang mga air conditioning unit sa loob ng mga kwarto ng mga preso. May cellphone daw pero nag-iisa lang ito at nasa reception area. Meron din daw isang TV pero nasa reception area rin at ginagamit lang para sa scheduled viewing. Noong December 2016, lumabas sa report ng AFP na maraming bawal na gamit ang ipinapasok sa loob ng kulungan. Ayon din dito, sinabi raw ng mga nagbabantay na SAF na pinayagan umano ni Aguirre ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamit. Ganito rin ang laman ng confidential memorandum na ibinigay ni Bureau of Corrections Legal Office Chief Alvin Herrera Lim para kay Bucor Chief Benjamin De Los Santos. Pero ayon kay Aguirre, hearsay ang nakalagay sa kumalat na memo kaugnay ng umano'y special treatment sa high-profile inmates sa Camp Aguinaldo. Giit ni Aguirre, wala siyang inilalabas na memo para payagan ito. Pinapaimbestigahan na rin daw ng kalihim kung totoo nga ang paratang na nakakapagpapasok ng mga kontrabando ang mga preso. Kine-question naman ni Aguirre ang motibo at ang umano'y findings ni Attorney Lim na ayon kay Aguirre ay 2 beses nang nasuspindi dahil sa misconduct at kinasuhan din daw ng DOJ. Immigration